Kung gusto mo maging isang tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus, ay kailangan mo magkaroon ng isang dedicated life. Kailangan mo magkaroon ng pusong marunong mag-surrender sa Diyos. Alam mo, sa totoo lang, tayong mga tao, meron tayong kalikasan na gawin yung mga bagay sa sarili nating paraan. Napakahirap para sa atin yung pagsuko sa Diyos. Kasi nga, salungat ito sa sarili nating pagnanasa at sarili nating interes. Kaya nga, yung idea na dapat mahalin mo ang sarili mo ng higit kanino man at anumang bagay upang ang iyong buhay ay mag-improve, naku, hindi yan totoo. Kaibigan, ang tinuturo sa atin ng Diyos mula sa salita niya o sa Bible ay kabaligtaran. Hindi ito pagmamahal sa sarili. Dahil yung pagmamahal sa sarili ay ugat ng problema sa ating puso. Ugat ng problema sa relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa ibang tao. Bakit? Kasi yung pagmamahal sa sarili ay pag-focus lang sa kung ano ang makakalugod sa atin. Kahit na nga ito makakasama sa ibang tao. Ang pagmamahal sa sarili ay nakafocus sa nakaraan, nakafocus sa sariling kapighatian, nakafocus sa sariling sitwasyon. Kaya ang nangyayari, itong mga bagay na ito ang makakasira sa ating buhay. Ang pagfo-focus sa sarili ang magiging dahilan kung bakit tayo magiging immature. Ang pagfo-focus sa sarili ay magiging dahilan kung bakit hindi tayo lalago spiritually. Nakakulong tayo sa ating mga pinag-aalala sa buhay. Pero tingnan mo, anong tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus? Sabi niya sa Luke 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay kung gusto mong maging alagad niya, kung gusto mong maging tagasunod niya, ay hindi mo mamahalin ng iyong sarili ng higit sa kanya. Kung hindi, itatakwil mo ito at papasanin mo ang iyong krus araw-araw. Ito ay kung gusto mo, pero kung ayaw mo, hindi ka pipilitin ng Panginoong Hesus. Binigyan ka niya ng choice. Ang hindi pwede ay gustuhin mo na matupad sa buhay mo ang katuparan ng plano ng Diyos nang hindi ka naman nagsusurrender sa Kanya. Hindi mangyayari yun. Na-realize ko, ang pagsuko o pagsurrender sa Panginoong Hesus ay isang choice na kailangan mo gawin. Ang ibig sabihin ng surrender ay pagpapakawala mo sa iyong sarili, sa bondage, sa pagkakulong mo, sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang ibig sabihin ay mula sa pagmamahal sa sarili, lalabas ka dyan at ibibigay mo na ang buhay mo sa Panginoong Hesus. Kung meron mang hahawak sa buhay mo, ay hindi na ikaw, kung hindi ang Panginoong Hesus. Pag pinaubaya mo ang pangunguna ng Diyos sa iyong buhay, naku, makakalaya ka, kaibigan. Sabi sa John 8:36, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, ang ibig sabihin ng anak ay ang Panginoong Hesus, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Na-realize ko, hanggat mahal na mahal mo ang iyong sarili, ay hindi ka makakalaya na matupad mo ang purpose ng Diyos para sa iyo. Hindi ka magkakaroon ng kakayahang tumanggi sa gawi ng mundo na naglalayo sa iyo sa Diyos. Sabi pa sa Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya nga, magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Na-realize ko, ang puso ng Panginoong Hesus ay palayain ka mula sa pagkaalipin mo sa iyong sarili. Pero hindi ka niya pupersahin kung hindi iimbitahan ka niya. Alam niya na siya lang ang pwedeng magpalaya sa iyo, pero hindi ka niya pipilitin, hindi ka niya kokontrolin, hindi ka niya imamanipulate. Kaya nga ang sabi niya kanina sa talata sa Luke 9:23, ang sino mang nagnanais. Ang ibig sabihin, kung hindi mo nais, okay lang. Pero kung nais mo talagang maging alagad niya, ay itatakwil mo ang iyong sarili. Kailan? Araw-araw. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Grabe, no? Hindi ka niya pipilitin kung hindi iimbitahan ka niya. Kung hirap ka na sa buhay mo, sobrang bigat ng pinapasan mo, hindi ka makawala sa sarili mong kasalanan. Hindi ka makawala sa isang sitwasyon dahil mahina ka. Ang sabi niya, lapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Ibig sabihin, palalayain ka ng Panginoong Hesus. Kaya nga, surrender ay hindi ibig sabihin na sumusuko ka dahil pinuwersa ka kahit na ayaw mo. O tinakot ka o para kang prisyonero na tinutukan ng baril kaya ka sumuko at wala ka ng ibang choice. Hindi ganon.
Ang pagsuko sa Panginoong Hesus ay ang pagpapasailalim natin sa Kanya ng ating buhay. Nagtitiwala tayo na alam niya kung ano makakabuti sa atin, na gusto niya matupad sa ating buhay. Tandaan mo ito, kaibigan. Ang pagsuko ang susi para ma-overcome mo ang iyong nakaraan. Kailangan mo bitawan ang nakalipas. Buksan mo ang iyong puso para magmahal ulit. Magmahal sa Diyos at magmahal sa mga taong nagkasala sa iyo. Magsusurrender ka. Ang pagsuko ay ang susi para ma-overcome mo ang depression. Para magkaroon ka ng tuloy-tuloy na kagalakan. Ang pagsuko ay susi para ma-overcome mo yung worries, yung fear na nasa puso mo. Ang pagsuko sa Panginoong Hesus ang susi para ma-overcome mo yung galit at poot. Matututo kang magkaroon ng patience sa ibang tao. Ang pagsuko o pag-surrender ay ang susi para ma-overcome mo yung pride, yung kayabangan, yung pagiging magaspang. Ang pagsuko sa Panginoong Hesus ang tutulong sa'yo na maging gentle ka at mabuti sa ibang tao. Ang pagsuko sa Panginoong Hesus ang susi para ma-overcome mo yung pagdududa at lumago ka na sa pagtitiwala mo sa Diyos. Ang pagsuko sa Panginoong Hesus ang susi para ma-overcome mo yung mga nakakasirang habits na nagkukulong sa'yo. Na-realize ko ang pagsuko ay parang isang clay na hinuhulma ng isang potter. Ang isang taong sumusuko ay parang isang clay na hinahayaan niya yung pattern na hulmahin siya sa kung anong shape ang gusto nito. Maaaring sa umpisa ay hindi maganda ang itsura ng pagkahulma, pero nagtitiwala ka pa rin na maganda ang plano ng pattern para sa iyo. At hindi nga nagtagal, natapos ang paghulma niya at lumabas kang isang napakagandang banga o palayok na merong gamit at pakinabang sa marami. Ganun yung pagsuko, kaibigan. Kaya kapag nabigo tayong sumuko at tumanggi tayo na mag-surrender sa Panginoong Hesus, ay hindi tayo magkakaroon ng fulfillment at satisfaction. Kasi hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon na hulmahin tayo. Pangalawa, kung tumatanggi tayo na sumuko sa Kanya, parang sinasabi natin sa Kanya, Lord, gusto ko na lang manatiling putik. Kaya kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayong buwan, ang bago nating series ay ang Dedicated Life. Kasi hanggang hindi mo dinededicate ang buhay mo, ikaw ay mananatiling talunan. Ikaw ay mananatiling stagnant. Hindi mo mararanasan ang makabuluhan na buhay na hinanda ng Diyos para sa iyo. Tapusin mo ang mensahe na ito dahil pag-uusapan natin kung ano-ano ba ang kailangan nating isuko sa Kanya kung gusto nating maging alagad ng Panginoong Hesus. Have you ever felt like you're walking through life, unsure of your direction, feeling disconnected from a deeper purpose? Imagine for a moment living in a world where every step, every decision, and every moment is infused with meaning, purpose, and connection to something greater than ourselves. The reality for many is a life filled with the noise of daily routines, leaving little space for reflection or understanding of what it means to truly surrender to a higher calling. But what if there was a way to transform our existence into a profound journey? A path not just walked, but experienced deeply, with every part of our being, body, mind, and gifts, offered up in surrender. Imagine the peace that comes from walking in sync with God's direction, adapting to His pace, and yearning for continuous spiritual growth. Envision a life where daily habits are not just routines, but acts of godly intention, discernment, and unwavering commitment. Join us this month as we explore the depths of dedicated life. It's an invitation to embark on a transformative journey, to live a life of surrender, to walk with God, to establish godly habits, to glorify Him in all we do, and to align ourselves with His purpose. Let's discover together how a life dedicated to God can be the most fulfilling journey of all. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group.
Kung gusto mo sumali sa discipleship group, nako, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin, mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos kang mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babaginan ka namin ng mabuting balita. Tapos, magkakaroon nga pala tayo ulit ng baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoong Yesus, ay inaanyahan ka namin na magpabaptize at i-declare ang iyong pakikipag-isa sa Panginoong Yesus publicly. Type mo sa comment section ng baptize at magpapadala kami sa iyo ng registration link. Ang tentative date natin ay April 1st week. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo magsusurrender ng ating buhay sa Diyos? So may 3 points tayo na pag-uusapan ngayon. BMG, offer God your body, offer God your mind, and offer God your gifts. So number 1, offer God your body. Ialay mo ang iyong sarili. Sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Ang pinapatungkulan ng masaganang habag ng Diyos ay yung mga ginawa niya mula chapter 1 hanggang chapter 11. Ayon sa mga naunang chapters ay mababasa natin doon na tayo ay makasalanan. Tatanggap tayo ng kaparusahan. Tayo ay patay spiritually. Pero binigay ng Diyos yung kanyang anak upang bayaran ng ating mga kasalanan. Sabi pa na sa pamamagitan ng banal na spirito ay pinanganak tayong muli. At kung ipinanganak ka ng muli ay meron na tayo ng kapayapaan sa Diyos. Hindi na tayo matatakot. Tayo ay binigyan na ng buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay dahil lamang sa habag ng Diyos sa atin. Hindi tayo karapat-dapat para kahabagan, pero nahabag ang Diyos sa atin. At ngayon sa chapter 12, sinasabi niya sa atin, dahil sa habag ng Diyos, ay ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Pero paano natin gagawin yung pagiging handog na buhay? Sa pamamagitan ng buhay na pagpapagamit natin sa Diyos sa katuwiran, kabanalan at mabuting gawa. Nung binanggit ni Pablo yung pagiging buhay na sakripisyo, ay naintindihan ito ng mga tao noon. Kasi nung araw, nagdadala sila ng mga hayop noon para isakripisyo sa templo. Yung mga hayop na isasakripisyo nila ay maingat na pinipili. Kailangan wala itong depekto. Tapos, ibibigay nila ang mga ito sa pari. At yun namang pari, gigilitan niya yung hayop at ang dugo ay isasahod sa isang timba. Lahat ng parte ng hayop ay gagamitin. Yung dugo, yung taba ng hayop, yung kanyang laman, yung balat, mga paa. Yung dugo ay isprinkle para sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang taba naman susunugin para maging mabangong handog sa Diyos. Yung laman naman lulutuin para pagsaluhan sa kanilang fellowship. Yun namang balat at mga paa ay susunugin sa labas ng kampo. Ang lahat ng parte ng sinakripisyong tao ay merong pinaggagamitan kahit na yung mga abo nito. Alam mo, sabi ni Pablo na ganyan tayo, na bilang mga alagad ng Panginoong Yesus ay ganyan ang klaseng surrender ang gusto ng Diyos sa atin. Ibibigay natin yung lahat-lahat. Ibibigay natin ang buong sarili sa Diyos na wala tayong itatago. Yung mga hayop ay naging patay na sakripisyo. Pero ikaw na naging alagad ng Panginoong Yesus ay tinatawag niya ngayong maging buhay na sakripisyo. Nakakalungkot lang dahil ang buhay na sakripisyo ay minsan pumapalag, tumatakbo doon sa altar. Sabi niya, Lord, bibigay ko na yung sarili ko sa altar. Kaya lang dahil sa, naku, kailangan ko gawin to, kailangan ko ganyan. Umaalis sa altar at tumatangging maging sakripisyo o handog. Bakit? Kasi tumatanggi yung kanyang laman na sumunod sa Diyos. Kaya kung nananaig pa din sa iyo ang iyong pansariling kagustuhan, ay ang alalahanin mo yung habag ng Diyos sa iyo. Gusto niyang isaalang-alang mo ang ginawa ng Panginoong Yesus sa iyo. At dahil dito, ibigay mo na din ng buong buo ang iyong sarili para maging buhay
nahandog ka sa Kanya. Noong araw si F.B. Meyer ay nakaramdam na merong kulang sa kanyang buhay at sa kanyang ministry. Yung kanyang ministry ay hindi lumalago. Narealize siya na marami siyang susi na binigay sa Diyos, kaya lang merong isang susi ang hindi niya binigay. Merong isang kwarto sa buhay niya ang hindi niya pinapapasok ang Panginoong Hesus. Kaya ang naging epekto nito sa kanyang buhay ay kakulangan ng peace, kakulangan ng kagalakan at kawalan ng interes. Alam mo, nagsimula lang siya makaramdam ng kagalakan nung ibinigay na niya yung huling susi ng kwarto niya sa Diyos. Na parang sinasabi niya, Lord, ikaw na ang manguna sa akin. Lahat ng buhay ko ay sa'yo na. Ikaw na yung aking ruler. Ikaw na yung aking boss. Ang lahat ng meron ako ay sa'yo din. Nakakalungkot kasi may mga tao na nagsasabi sa Diyos na, Lord, sa'yo ang puso ko at sa'yo ang isip ko, pero hindi pa ako pwedeng sumama sa'yo. Hindi pa ako pwedeng magpagamit sa iyo. Kaibigan, kailangan ng Diyos ang iyong puso, kailangan ng Diyos ang iyong isip, pero kailangan din ng Diyos ang iyong katawan, ang iyong buong sarili. Naalala ko, may isang church sa San Diego na merong statue sa harap. Now, hindi ko sinabi na itong rebulto ay ang Panginoong Hesus at sambahin natin. Hindi. Hindi pwedeng mangyari yon. Dahil ang Diyos ay hindi pwedeng maging rebulto. Meron lang akong gustong i-illustrate, kaya ito kinukwento ko sa inyo. Kasi ang nangyari, ay may mga taong napagkatuwaan na putulin yung kamay ng rebulto. Pero sa halip na ibalik yung mga kamay ng statue, ay alam mo, ginawa ng mga tao sa church na iyon, gumawa sila ng isang plaque at sinulat nila doon, I have no hands but yours. Na-realize ko na sa Romans chapter 12, tinuturo sa atin na tayo ang katawan at mga bahagi ng Panginoong Hesus. Sabi sa verse 5, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Na-realize ko, since umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ang sinasabi niya sa atin ay tayo bilang mga alagad niya ang kanyang katawan, kamay, bibig at iba pa. Noong ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao dito sa lupa, ay nagministeryo siya sa atin sa pamagitan ng pisikal na katawan. At nung bumalik na siya sa langit, ay nagministeryo naman siya sa atin ngayon sa kanyang spiritual na katawan. Tayo ang katawan ng Panginoong Hesus. Nakikilos naman para magministeryo sa mga taong nililigtas at minamahal ng Diyos. Kaya nga, kung may sakit ang mundo natin, gamitin natin yung ating kamay para magbigay ng kagalingan. Kapag malungkot ang mundo, kailangan nila yung boses natin na makakapagpalakas sa kanila. Gawin natin, kausapin natin sila. Kapag nadapa ang mundo, kailangan nila ng tutulong sa kanilang tumayo, ay kailangan natin mag-volunteer at tumulong. Kailangan ng Diyos ang kabuuan ng katawan natin kasama ang ating emosyon, pag-iisip, pagnanasa, pagpaplano. Yung ating katawan ay nagre-represent ng buong pagkatao. Ang ibig sabihin ay kung gusto mong maging tagasunod talaga ng Panginoong Hesus, ay sa habag ng Diyos sa iyo ay lalakad ka sa katuwiran, lalakad ka sa kabanalan, ibibigay mo na ang lahat-lahat sa Diyos. Ipapagamit mo sa Diyos ang kabuuan ng lahat na meron ka para sa glory niya. Si Florence Nightingale ay 30 years old noon nung nagsulat siya sa kanyang diary. Nakalagay dito, I am 30 years of age, the age at which Christ began His mission. Now, no more childish things, no more vain things. Now, Lord, let me think only of Thy will. At doon nagsimula ang mga dakilang accomplishments niya. Nakilala si Florence sa kanyang pagtuturo sa mga nurses kung paano aalagaan ang mga sundalong nasusugatan. Nagpaumpisa siya ng sanitation at hygiene sa isang hospital noong araw dahil maraming namamatay kasi madumi yung hospital. Pero ito ay inayos niya. Gumawa din siya ng kauna-unahang eskwelahan para sa mga nursing students. Siya rin ay author ng maraming libro at isa siyang malaking impluensya patungkol sa medical care at public health na sinimulan sa India. At marami pa siyang ibang accomplishment na nagawa. At nung tinanong siya kung anong kanyang sikreto, alam mo sabi niya, well, I can only give one explanation. That is, I have kept nothing back from God. Kaibigan, ang lahat-lahat binigay ni Florence sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang motivation niya kung bakit niya ginagawa ang mga mabubuting gawa niya ay dahil binigay na niya ang lahat sa Diyos. Gusto niya maglingkod sa Diyos.
gusto niyang i-offer ang kanyang buhay sa Diyos. Kaibigan, anong bagay ang ayaw mo bitawan para makumpleto ang pagsuko mo sa Diyos? Na-realize ko, hindi lang nag-commit si Florence, kung hindi nag-surrender din siya sa Diyos. Wala siyang itinira sa kanyang sarili. Now, anong kaibahan ng commitment at ng surrender? Kapag ikaw ay nag-commit, ay ikaw pa rin ang may control sa iyong sarili. Maring nag-commit ka na manalangin, mag-aral ng Bible, magbigay ng pera, mag-commit na mag-lose ng weight, pero ikaw pa din ang may choice kung itutuloy mo ito o hindi. Yung surrender, kakaiba. Para itong tinutukan ka ng baril at sinasabi sa'yo, taas mo ang iyong kamay. Tataas mo talaga ang iyong kamay nang ibig sabihin, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ng taong nagtutok ng baril sa iyo. Ang ibig sabihin, wala sa iyo yung choice. Kung hindi ang may control na sa iyo ay yung nagtutok ng baril sa iyo. Nakakalungkot kasi maraming tao gusto lang ng commitment pero ayaw ng surrender. Bakit? Kasi gusto nila na sila pa rin ang may control sa kanilang mga choices. Halimbawa, pwedeng sa isang discipleship group. Sabi niya, sasali ako, magkukumit ako every week. Pero pwedeng hindi siya sumuko. Kaya kapag naging mahirap ang mga sitwasyon, naging busy o nagkaroon ng problema, sasabihin niya, saka na lang, may aayusin kasi ako. Kaibigan, ang kailangan ng Diyos sa iyo ay hindi lang commitment, kung hindi surrender. Ibibigay mo na sa Kanya ang control. Hindi ito nakasalalay sa kung gusto mo o hindi. Hindi ito nakasalalay sa convenience mo o mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan mo. Kung hindi ang iyong ikikilos ay nakasalalay sa kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo. Bakit ba tayo magsusurrender? Kasi bukod sa habag ng Diyos sa atin, ang sabi dyan, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang ibig sabihin ng karapat-dapat sa talata ay logikos o sa English ay logical. Ibig sabihin, it makes sense. It's only right na i-offer natin ng buo ang ating sarili sa Diyos. Dahil namatay siya para sa iyo at ngayon naman, ito ay logical at reasonable na mabuhay ka naman para sa Diyos. Ang ibig sabihin ng karapat-dapat ay dahil sa sinuot ng Panginoong Hesus yung koronang tinik, karapat-dapat lang na gawin mo siyang hari ng buhay mo, na siya na ang masusunod sa iyong buhay. Sabi sa 1 Corinthians 6:20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Wow! Ang ibig sabihin, dahil binili na tayo ng Diyos, ang ibig sabihin, yung ating kaligtasan hindi libre. Para sa atin, ito ay libre dahil regalo ito sa atin ng Diyos. Pero para sa Diyos, ang kaligtasan ay hindi libre dahil kailangan bayaran ang kaparusahan ng kasalanan natin. Totoo na hindi tayo ang nagbayad para sa kaligtasan natin, pero ang nagbayad ay ang Panginoong Hesus. Ang pinangbayad niya ay ang kanyang dugo. At dahil dito, ang sinasabi ng Diyos, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod sa sarili mo, kung hindi ipapagamit mo na ang iyong katawan, ang iyong sarili para sa karangalan ng Diyos. May isang kwento noon patungkol kay Alexander the Great na hari ng Macedonia. Siya ang sumakop sa Asia Minor, Syria, Egypt, Babylon at Persia. Ang dami niyang sinakop at isang araw nga ay pinuntahan ni Alexander the Great kasama niya yung kanyang mga sundalo ang isang syudad. Pinatawag niya yung hari ng syudad na yon at sinabi sa kanya, mag-surrender ka na sa akin at ang lahat ng nandyan sa loob ng iyong mataas na bakod. Alam mo, tumawa yung hari. Bakit ako magsusurrender sa iyo? Wala ka naman magagawa para saktan kami. Kaya nagpasya si Alexander na i-demonstrate sa hari kung bakit kailangan niyang sumuko sa kanya. Inutusan niya yung kanyang mga soldiers na pumila ng isang hanay at pinagmarcha niya ito papunta sa bangin. At nasaksihan ng mga tao dun sa syudad na yon, na mga nag-uusyoso, nakita din nila na yung mga nagmamarcha na sundalo ay talagang pumunta dun sa bangin. Walang sabi-sabi, walang reklamo, kundi tuloy-tuloy na naglakad hanggang mahulog sila sa bangin at mamatay. At pagkatapos ng 10 sundalo na naglakad, nahulog, namatay, ay pinag-utos ni Alexander na bumalik na sa kanya ang mga sundalo. Alam mo, ginawa ng mga tao sa syudad at nung hari ay sumuko sila agad kay Alexander the Great. Na-realize ng mga tao dun sa syudad na yon na kung ang mga sundalo ni Alexander ay handang mamatay sa utos ng kanilang leader, ay hindi magiging imposible para sila sakupin nito. Na-realize ko na yung mga sundalo ni Alexander ay nagpakita ng total surrender.
Kung ang mga tao na ito ay nagpakita ng total surrender sa isang tao lang na hari, ay marapat lang na mas higit pa ang pagsuko natin sa Diyos dahil siya ang hari ng mga hari. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Kung sinasabi mong tinanggap mo na ang Panginoong Yesus bilang Lord, ay nakaninong iyong loyalty? Kanino mo sinusuko ng buong-buo ang iyong buhay? Sino ang nasusunod ngayon sa iyong buhay? Tandaan mo na ang hinahanap sa iyo at sa akin ng Diyos ay 100% surrender. Sabi ni Charles Stanley, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Paano nga ba tayo magsusurrender sa ating buhay sa Diyos? Number 1, offer God your body. And number 2, offer God your mind. Isuko mo sa Diyos ang iyong pag-iisip. Sabi sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pinipiga tayo ng mundo na umayon sa pag-iisip ng nakakarami, sa opinion ng iba, sa standard ng iba, sa espekulasyon ng mararami. Pinipiga tayo, pinipressure tayo na umayon sa mundo sa pamamagitan ng mga entertainment, musika, internet, opinion at ito ay tuloy-tuloy na nangyayari sa ayaw at sa gusto natin. At kung wala tayong gagawin na salungat dito, ay aayon talaga yung ating isip sa tinuturo ng mundo kasama na ang ating mga anak. Kaya nga sinasabi sa atin ng Diyos na tuloy-tuloy mong hayaan na baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip. Tuloy-tuloy mong kilalanin ang Diyos. Tuloy-tuloy mong alamin ang kalooban niya. Tuloy-tuloy mong pakakainin ng iyong isip ng katuwiran niya at kapamaraanan ng Diyos. Tuloy-tuloy mong pupunuin ng iyong isip ng katotohanan na mabuti ang Diyos. Maganda ang plano niya para sa iyo at mapagkakatiwalaan mo siya. Kasi the moment na huminto ka ay ang mundo ang magpupuno ng maling pag-iisip sa iyo. Ang mundo ang magdidictate sa iyo kung ano yung tama at mali. Kaya nga kung hindi mo hahayaan ng Diyos ang mamayani sa iyong isip, ay ang mundo ang magte-take over sa iyong pag-iisip. Ang ibig sabihin ng baguhin sa talata ay metamorphosis. Ang metamorphosis ay isang kompletong pagbabago. Parang isang caterpillar na parang sa umpisa ay uod na gumagapang. Tapos nagkaroon ng metamorphosis sa kanya at siya ay naging isang magandang butterfly na lumilipad. The same thing, gusto ng Diyos na hahayaan natin magkaroon ng metamorphosis ang ating pag-iisip. Ang ibig sabihin ng pagbabago ay totoong pagbabago. Kung sasabihin ko sa iyo na ako ay magpapalit ng bagong damit, hindi ako magpapatong ng bagong damit sa luma kong damit. Kasi hindi yun pagpapalit. Ang tawag doon ay pagdadagdag. Hindi din pagbabago ang paghuhubad ko lang ng damit. Tapos, wala naman akong isinuot na bago. Hindi rin yun pagbabago. Na-realize ko na ang kompletong pagbabago na inaasahan sa atin ng Diyos ay huhubarin natin ng lumang pag-iisip at isusuot natin ang katotohanan ng Diyos. Hahayaan natin na ang kanyang kapamaraanan at direksyon ang pumuno sa ating pag-iisip. Sabi sa Ephesians 4:22-23, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Na-realize ko na ang susi sa pagbabago ay ang pagbabago ng isip. Habang lumalapit ka sa Diyos, habang kinikilala mo siya, ay nakikita mo ang mga mali mong ginagawa at dahil dito ay tumatalikod ka sa kasalanan at mas lalo mong hinahabol ang daan patungo sa Diyos at sa kanyang katwiran. Natututo ka na magsisi at magbago. Nakakalungkot kasi bagamat alam na natin na ang isang bagay hindi kalooban ng Diyos, ito ay kasalanan, pero iniisip pa rin natin na hindi naman ito big deal. Ay, pagsisinungaling lang yan, wala namang masyadong big deal doon. O kaya hindi natin pinapansin yung ating pride kasi sabi mo, deserve ko naman ito para sa sarili ko. O kaya yung pagnanasa sa iba, maring sinasabi mo na wala namang big deal doon kasi bigla lang naman pumasok yun sa aking isip. Hindi ko naman ginawa, nandito lang siya. Hindi naman big deal yung pornography. Hindi naman big deal yung pagchichismis. Hindi naman big deal yung pagiging makasarili. Karapatan ko naman ito. Ginagawa naman ng iba. Kaya okay lang ako. Kailangan ko din ng konting pleasure.
Kung mahuli man ako, maliit na kasalanan lang naman yan. Kaibigan, ang lahat ng mga yan ay kasinungalingan ng dyablo sa iyo. Lahat ng mga yan ay nakadisenyo para tayo ikulong sa kasalanan. Kaya tingnan mo, ito sabi ni Pablo sa Romans 6:11-14. Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Wow, na-realize ko na kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Yesus, ikaw ay ipinanganak ng muli, ikaw ay isa na bagong nilalang, ikaw ngayon ay patay na sa kasalanan. Ang ibig ba sabihin, hindi ka na magkakasala? Mali, kaibigan. Ang ibig sabihin ay wala ng authority sa iyo ang kasalanan. Hindi ka na niya alipin. Pero pwede kang mag-volunteer kung gustuhin mo pa rin yung kasalanan. Ang ibig sabihin, maa-attract ka pa din sa kasalanan. Pero sa tulong ng banal na spirito ay nasa kapangyarihan mo na kung pipiliin mo ang kasalanan o hindi. Kaya nga inuutusan tayo na wag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Na ang ibig sabihin, meron na tayong choice. Dati wala tayong choice. Sunod-sunuran tayo sa kasalanan. Pero dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Yesus, ay binago na tayo. Nagkaroon na tayo ng bagong desire. At nagkaroon tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na spirito na nananahan sa atin. Ang sabi sa verse 14 ay dapat hindi maghari sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng grasya ng Diyos. Na-realize ko na ang good news ay hindi lang yung makakaiwas na tayo sa hell. Kung hindi, ang good news ay pinalaya na tayo sa pagkaalipin natin sa kasalanan. At ito yung lagi nating ilalagay sa ating pag-iisip. Lord, salamat dahil sa tulong ng banal na spirito ay may kakayahan na akong tumanggi sa kasalanan. Huwag natin palaging sabihin na tao lang ako, magkakasala ako. Yes, magkakasala ka pa rin. Pero meron ka na ngang choice. Kaibigan, kung gusto mo i-dedicate ang iyong buhay sa Diyos, ay kailangan mong magbago. Pero hindi ka magkakaroon ng pagbabago pag nagsimula ka sa panlabas na gawain. Ito ang aking listahan ng mga hindi na gagawin. Number 1, number 2, number 3, number 4. Tapos ang listahan naman ng aking gagawin, number 1, number 2, number 3, number 4. Mali, kaibigan. Ang pagbabago ay magsisimula sa panloob at hindi sa panlabas. Una, kailangan mong ipanganak na muli. At pangalawa, kung pinanganak ka na muli, ay tuloy-tuloy mo na manghahayaan na baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip, yung panloob. At habang nagbabago ang iyong pag-iisip araw-araw, nagkakaroon ka naman ng pagbabago sa iyong panlabas na aksyon. May kinuwento si Max Lucado na isang Christian author patungkol sa kanyang ref na aksidenteng nabunot niya yung saksak dahil meron siyang pupuntahan at naiwan niya ito ng 7 days. Siyempre, pagbalik niya, napakabaho na nito. Now, paano mo lilinisin ang baho sa loob ng ref? Una, kukuha ka ba ng basahan at sabon? Pupunasan mo yung labas, yung kahan ng ref. Pupunasan mo yung hawakan, papakintabin mo at inaasahan mo na pagbukas mo ng pinto ng ref ay mabango-mabango na ito. Mali, di ba? Then, sabi pa ni Max, maaaring kailangan lang ng aking ref ng mga kaibigan niya, ng social life. Kailangan niya lang. Kaya ang ginawa niya, itinabi niya ang mga ibang appliances sa kanyang ref para daw ito ay bumango. Kaso, hindi pa rin yun yung solusyon. Then, inisip niya maglagay ng Mercedes-Benz na sticker at idikit niya doon sa pinto ng ref. Tapos, nilagyan niya ng bagong modelo ng cellphone sa loob para maging social at stylish. Tapos, yung hawakan ng ref, inisprayan niya ng pabango at inipitan niya ng credit card na malaki yung limit. Now, ano sa tingin nyo? Pagbukas ba ng pinto, na-solve ba yung pagkabulok na amoy? Siyempre, hindi pa rin. At maring inisip mo, ano ba yan? Sa halip na mag-focus sa loob ng ref,
Bakit nagfo-focus sa panlabas? Narealize ko ganyan din ng mga tao. Pagka ang isang tao nagkaroon ng depression, ay ang solusyon niya, kailangan lang lumabas kami ng aking mga kaibigan. Kailangan lang meron akong puntahan na lugar. Pumunta kami sa malayong lugar o kaya bibili ako ng bagong damit. O kaya kailangan magkaroon ako ng bagong trabaho, negosyo o kung ano man. At pag yun ay lumago, mawawala na ang depression ko. Kaibigan, no, mali yan. Huwag kang mag-focus sa panlabas. Mag-focus ka sa panloob. O kaya may isang asawa na nagloko at sobra siyang na-guilty. Sabi niya, ang solusyon, palitan ng mga kaibigan ko. Doon ako sa mga kaibigan ko na pag kinausap ako, hindi ako magigilty. O kaya maaaring obsessed ka sa iyong career. At saka hahabol mo na umangat. Marami kang nasaktan na tao at nalulungkot ka ngayon. Sabi sa'yo na ang solusyon ay magbago ka kasi ng style. Baguhin mo yung style ng buhok mo, baguhin mo yung style ng damit mo, magpagupit ka, magbago ka ng pananamit. Narealize ko na ang mga solusyon na nabanggit ko, hindi yan ang totoong solusyon. Kasi ang totoong solusyon ay magsisimula sa panloob. Kaya kaibigan, mag-focus ka sa Panginoong Hesus, mag-focus ka sa pagbabago ng iyong puso, sa pagbabago ng iyong pag-iisip. Ibigay mo ang buong sarili mo sa Diyos. I-dedicate mo siya sa Diyos at doon ka magkakaroon ng totoong tagumpay. Doon ka magkakaroon ng totoong pagbabago at pag nangyari yun, magkakaroon ka ng joy, magkakaroon ka ng peace. Kaibigan, surrender your mind. Minsan, iniisip mo, kailangan ko itong ipaglaban, hindi ako susuko. Kaibigan, ito yung tanong. Paano kung ang pinaglalaban mo ay maling laban? Paano kung ang laban na yan nakakasakit ng ibang tao? Paano kung ang laban na yan ay para sa pagkapuot, inggit, insecurity, pride at iba pa? Misa iniisip natin na tayo ay kailangan maging tama palagi sa paningin ng iba. At kailangan sa paningin ng tao, perfect tayo. Kaya kailangan sa lahat ng argumento, tayo yung panalo. Kaibigan, surrender your mind. Surrender your body. Misa nasa isip natin na mag-impose ng sobrang strict na rules sa ating mga anak. Pero nakakaligtaan mo iparamdam sa kanila na sila ang priority mo, na mahal mo sila. Kaibigan, renew your mind. Be willing to adjust. Narealize ko na palagi tayo nakikipaglaban sa kontrol ng ating buhay. Ipapakontrol ba natin sa Diyos o kukontrolin natin yung ating buhay? Kaibigan, meron lang tayong dalawang choice. Una, mamumuhay tayo sa sarili nating lakas at hindi tayo magpapagabay sa Diyos na mauuwi sa ating kapahamakan at pagkahiwalay sa Kanya, o pipiliin natin yung pangalawa. Susuko tayo sa Diyos, aalamin natin yung Kanyang kalooban, babaguhin natin yung ating pag-iisip, at ito yung ating isa sa buhay na magre-resulta ng makabuluhang buhay, merong direksyon, may purpose, may joy, at may peace. Kaibigan, dalangin ko na piliin mo yung pangalawa. Bakit? Kasi ang sabi sa talata ay mararanasan mo at mapapatunayan na ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kalugod-lugod, at ganap. Ibig sabihin, ito ang perfect. Paano nga ba tayo magsusurrender ng ating buhay sa Diyos? Number 1, offer God your body. Number 2, offer God your mind. And lastly, offer God your gifts. Isusuko mo ang mga kaloob ng Diyos sa iyo para sa paglilingkod. Sabi sa Romans 12:4-8, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumatanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Ang ganda ng ginawa ni Pablo kasi inihalin tulad niya sa katawan ng tao ang konsepto ng kung paano mamumuhay at magtutulungan ang bawat isang mananampalataya o parte ng katawan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang ulo. Siya ang nagbibigay ng direksyon sa lahat ng bahagi ng katawan niya. Na-realize ko na ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng mga kaloob ng Diyos
ay para gamitin natin ito sa pagpapalakas at pagpapalago ng iglesia. Ang sabi dyan ng isang katawan ay maraming bahagi at meron daw tayong magkakaibang kaloob at gawain. Pwedeng ito ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos. Pwedeng ito ay paglilingkod. Siyempre, lahat tayo inaasahan ng Diyos na maglingkod, pero may mga kapatiran na iba yung passion nila sa paglilingkod. Halos makikita mo sila sa maraming ministry. Basta nakita nila na may pangangailangan, nako, inaalok na agad nila yung kanilang serbisyo. Kaya pag meron kang ganitong gift, gamitin mo daw ito. Pwedeng ito ay pagtuturo. May mga taong magagaling sa pagpapaliwanag ng klaro ng katotohanan ng Diyos. Kaya kung binigyan ka ng gift ng teaching, gamitin mo ito. Pwedeng ito ay pagpapalakas ng loob ng iba. Kung nakikita mo sa iyong sarili na meron kang ganitong gift o abilidad, ay mag-encourage ka ng iba. Pwedeng ang gift ay pagbibigay. May mga taong binigyan ng Diyos ng gift of generosity. Kaya kung ito ang gift mo, nako, magbigay ka ng sagana para sa gawain at kapatiran na nangangailangan. Kung may gift ka ng pagkakawang gawa, gamitin mo din yan. Kung may gift ka naman ng pamumuno, nako, gamitin mo yan para mamuno. Halimbawa, mag-lead ka ng discipleship group. Now, hindi ibig sabihin na pag wala kang gift of leading, hindi ka na gagawa ng alagad. Kung hindi, lahat tayo ay inuutusan ng Diyos na gumawa ng alagad. Ang point lang ay kung meron kang gift of leading, ay the more ka kailangan magpursige na manguna ng isang D-group. May kilala ako na sobrang effective niya sa discipleship. Na ang kanyang D-group ay 4. At makikita mo yung multiplication ng leaders at multiplication ng generation sa kanyang D-group. Now, hindi ibig sabihin ay kailangan nating gawin na 4 din yung nililid nating D-group. Kung hindi, kung ano ang ayon sa kakayahan na binigay sa iyo ng Diyos, ay gamitin mo ito para sa ikararangal ng Panginoong Hesus. Ang point ay lahat tayo ay magkakaroon ng servant heart at magiging faithful na handang ibigay at ipagamit sa Diyos ang ating mga gifts para sa ikabubuti at ikakalakas ng iglesia. Na-realize ko na ang reason kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng gift ay para gamitin natin ito sa paglilingkod sa iba at hindi lang sa pansariling kapakinabangan. Na-realize ko na kailangan natin ang bawat isa. Hindi pwedeng sabihin ng kamay na hindi niya kailangan ng paa. O kaya sabihin ng paa na hindi niya kailangan ng bibig o tenga. Hindi ganon. Kailangan ng lahat ng parte ng katawan ang bawat isa. Halimbawa, ako ay nabibless dahil nakikita ko yung contribution ng mga anak ng Diyos dito sa ating ministry sa WOTG Online. Kasi kung ako lang ay hindi ko magagawa yung full potential ng online ministry na ito. Salamat sa inyo ng mga D-group leaders, volunteers every Sunday, music ministry, admin, communication, creative arts, video editor, digital missionaries, intercessory, na kailangan natin. Nako, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat dahil pinapagamit nyo ang inyong mga gifts. At looking forward ako sa pagdadalan sa atin ng Diyos dahil meron tayong unity na ipagamit yung sarili natin sa Diyos. Kaya nga si Pablo, ganun na lang yung encouragement niya sa atin na gamitin natin yung ating katawan, pag-iisip, at ganun din yung mga regalo ng Diyos sa atin para sa ikakapagpalaganap ng kaharian ng Diyos. Lahat tayo ay may role na gagampanan sa katawan ng Panginoong Hesus at kailangan nating maging tapat. Now, ang intention ng Diyos sa pagbibigay ng gifts ay hindi para makipag-competition o maging dahilan para tayo magmalaki. Ako, ganito ginagawa ko para sa Diyos. Ganito na-accomplish ko. Mali, kasi ang intention ng Diyos ay gamitin natin ito para matulungan ang bawat isa at hindi para i-down yung kapatiran sa pamamagitan ng pagmamalaki natin sa ating mga gifts. Alam mo, na-realize ko, hindi naman lahat ng mananampalataya ginagawa ito, no? Pero sa tuwing pinagyayabang natin yung ating mga ginagawa, parang sinasabi natin sa kausap natin na ikaw mahina ka, wala kang kakayahan, iba ako, mas superior ako, mas banal ako, mas mature ako. Tuwing nakikita kayo, wala kang bukang bibig kung hindi sabihin yung accomplishments mo at hindi man lang kumustahin at tulungan na maitaas ang iyong kapatid, ma-encourage siya. Kaibigan, tandaan mo ito, kahit gaano ka kabisi sa ministry, ay walang saysay yan kung walang pagmamahal. Walang saysay kung hindi yan naging dahilan para maging malakas ang mga nanghihina. Makaramdam sila na importante sila sa katawan ng Diyos. Na makaramdam sila na sila ay bahagi din ng gawain ng Diyos. At hindi sila maliit at wala namang silbi. Kaibigan, huwag mo masyadong itaas ang gift na binigay sa iyo ng Diyos. Anytime, pwedeng gumamit ang Diyos ng iba na meron ka parehas na gift na meron ka ngayon.
Pero yung tao na yon, walang pride, humble, mahal na mahal ng Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito palagi, na kailangan natin ang bawat isa. May mga gift na kailangan ka na galing sa iba, may mga gift ka naman na kailangan din ng iba para matupad nila ang pinapagawa ng Diyos. Kaya hindi mo kailangan itaas ang gift na meron ka. Sa kabaliktaran naman, hindi mo din dapat maliitin ang gift na meron ka. Nasasabihin mo, maliit lang naman ito. Hindi naman siguro ito kailangan na. Mali, kaibigan. Huwag mo gawing excuse yung liit ng gift o yung laki ng gift. Bakit? Kasi sa mata ng Diyos, lahat yan ay importante at lahat tayo ay pantay-pantay. Maring ikaw ang maliit na daliri sa paa at hindi ikaw yung magandang mata, magandang boses, mahabang buhok. Pero kaibigan, kailangan ka ng buong katawan. Kailangan ka ng lahat ng parte para magkaroon ng balance at mag-function na maayos ang bawat isa. Maring nakikita mo na yung gift mo ay hindi kagaya ng mga nagsasalita sa stage na maring ang gift mo nandun ka sa likod, hindi ka nakikita. Pero huwag mong maliitin yan. Kapag minaliit mo yan, parang iniinsulto mo ang Diyos sa binigay niya sa iyong regalo. Kahit naglilinis ka, pero ginagawa mo yan para sa kaharian ng Diyos, ay importante yan. At pantay-pantay tayo. At kapag ang attitude mo, iniisip mo, ayoko yan, masyadong mababa ang tungkulin na yan para sa akin. Kaibigan, mag-isip-isip ka dahil hindi ka binigyan ng gift ng Diyos para sa pagmamalaki. Minsan nagagalit tayo kapag hindi tayo yung nilagay sa gusto nating ministry. O kaya nagagalit tayo kapag tayo ay kinokorek doon sa ministry na ginagawa natin. O minsan umaalis na lang tayo sa ministry kapag hindi tayo na-appreciate ng pastor o ng ministry head. Kaibigan, kailangan mo magdesisyon. Ikaw ba ay naglilingkod para sa karangalan ng Diyos o para sa pagpapa-impress sa mga tao? Dalangin ko na ikaw ay naglilingkod na may kababaan ng loob at pagmamahal sa kapwa. Sabi sa Mateo 20:26-27, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyo maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Kaibigan, kung nais mong isuko ang mga kaloob sa iyo ng Diyos, ay gawin mo ito ng may pagpapakumbaba. Willing kang maging alipin ng lahat. Hindi ka magnanais na maging una. Magkakaroon ka ng tamang motivation kung bakit ka maglilingkod. Naglilingkod ka dahil pinaglingkuran ka ng Panginoong Hesus. Ibibigay mo yung buhay mo dahil binigay ng Panginoong Hesus ang buhay niya para sa iyo. Magmamahal ka ng walang kondisyon dahil minahal ka ng Diyos ng walang kondisyon. Kaibigan, kailanman ay hindi natin pwedeng maging motivation yung ating pride, ang ating sariling kapakinabangan. Ang motivation ay kailangan tayo ng ating kapwa. At mahal sila ng Diyos, mahal natin ng Diyos, at minahal tayo ng Diyos. Kailangan ng mindset natin ay kapag hindi ko ginawa ang role ko, makakaapekto ito para sa aking mga kapatid. Makakaapekto ito para sa pag-usad namin ng tuloy-tuloy ng pasulong. Kaibigan, tandaan mo ito, ang surrender at service ay magkasama. Hindi ito pwedeng maghiwalay. Imposible na totoo kang nagsuko ng buhay mo sa Diyos, pero hindi ka naglilingkod at sinasabi mo, Lord, surrender na ako sa iyo, tumanggap na ako sa iyo, alagad mo na ako, pero yung buhay mo, hindi kinakakitaan ng paglilingkod, tapos hindi ka nagiging living sacrifice o buhay na sakripisyo, nananatili kang walang ginagawa at walang pakialam sa ministry ng Panginoong Hesus. Narealize ko, madali lang magsalita na ikaw ay dedicated na, ikaw ay nabago na ng Diyos, na ikaw ay believer, pero ang ebidensya pa rin ay nasa iyong paglilingkod, nasa iyong bunga. Kung yung kiniklaim mo na pagiging alagad mo ng Panginoong Hesus ay hindi nagre-resulta ng paglilingkod, ay hindi yan totoo. Kasi hindi ka totoong sumuko sa Diyos. Hindi ka nag-surrender. Hindi ka nagpapagamit sa Kanya. Si David Livingstone ay kilalang missionary sa Africa. Sabi niya, people talk of the sacrifice I have made in spending so much of my life in Africa. Can that be called sacrifice, which is simply paid back as a small part of the great debt owing to our God, which we can never repay? Is that a sacrifice which brings its own reward of helpful activity, the consciousness of doing good, peace of mind, and bright hope of a glorious destiny hereafter? Wow, sabi niya, masyadong pinag-usapan, hinangaan yung kanya sakripisyo sa pagmimisyon niya sa Africa. Pero sabi niya, sacrifice ba ito na matatawag?
Isang maliit na paraan lang ito para magbayad ng napakalaking utang ko sa Diyos na kahit kailan di ko mababayaran. Ito ba'y totoong sacrifice? Hindi. Tapos ang sabi niya sa kabaligtaran pa nga, ang pagsasakripisyo niya ay ang nagbigay sa kanya ng benepisyo, ng peace of mind, kakayahan na magawa yung tama at mapabuti siya dahil sa kanyang ginawang paglilingkod sa Diyos. Grabe, parang sinasabi niya na ang pagbibigay mo ng sarili sa Diyos, ng iyong katawan, ng iyong pag-iisip, ng iyong mga gifts ay privilege. Yung pagsasakripisyo pala ay privilege kasi ikaw din yung mapapabuti. Kaya dapat ang attitude natin ay excited tayo. Lord, ano pong pwede kong ibigay sa iyo ngayon na paglilingkod? Hindi po ito sasapat para mabayaran ko yung malaking pagkakautang ko sa iyo nung binayaran mo yung aking mga kasalanan. Pero magiging tapat po ako dito sa maliit na ipapagawa mo sa akin. Nung tinanong si William Booth na founder ng Salvation Army patungkol sa kanyang success, tingnan mo, ito yung sabi niya. There have been men with greater brains or opportunities than I, but I made up my mind that God would have all of William Booth there was. Wow, grabe. Sabi niya, maraming mas matalino at magagaling pa sa kanya at mas maraming opportunity pa na binuksan kaysa sa kanya. Pero ako, kung anong meron ako, ay lahat yon binigay ko sa Diyos. Yun ang sikreto ni William Booth. Wala siyang tinira. Now, yung anak niya, ay iba naman yung sinasabing sikreto niya. Sabi ng kanyang anak, that was not really his secret. His secret was that he never took it back. Alam mo, sabi ng anak ni William Booth, patungkol sa sikreto ng tagumpay ng kanyang tatay, ay kahit kailan, hindi niya binawi yung sinabi niya na isusuko niya lahat sa Diyos. Hanggang dulo ng buhay niya, ibinigay niya ang buong sarili niya, body, mind, gifts sa Diyos. Ang ibig sabihin, pinatay na niya yung kanyang sarili nung nilagay niya ito sa altar ng Diyos. Kaibigan, ang panawagan sa atin ng Diyos ay total surrender ng ating katawan, pag-iisip ng ating gifts. Hindi pwede yung partial surrender. Kapag ang isang skydiver tumalon palabas ng eroplano, hindi niya hihilayin yung kanyang parachute, kalahati lang. Kung hindi hihilayin niya ito ng buo, total commitment, total surrender. Ilalagay niya yung buhay niya doon sa parachute. Kapag umarap ka sa isang pastor, sinabi mo sa iyong marriage vow, hindi ka magbibigay ng half commitment, half surrender sa iyong asawa. Kundi ang sinasabi mo sa Diyos, hanggang dulo ng buhay ko, sa iyo lang ako. Kaibigan, hindi ko alam kung ano yung pinapasurrender sa iyo ng Diyos. Maaring merong sinasabi sa iyo na ilagay mo na yan sa harap ng aking altar at bitawan mo na. Kaibigan, baguhin mo yung pag-iisip mo para magkaroon ka ng pagbabago. Simula sa pagiging caterpillar Christian, maging butterfly Christian ka na. Total change, metamorphosis. Mula sa pagiging nominal Christian na maging victorious Christian ka na. Kumpletong pagbabago. Simula sa pagiging alibughang anak na palaging tumatakbo sa Diyos, ay magbabago ka na. At magiging isang tao ka na tuloy-tuloy na nagpapalago ng relasyon niya sa Diyos. Simula sa iyong addiction, failures, buhay na puno ng guilt at shame, ay magkakaroon ka na ng pagbabago. Magkakaroon ka ng buhay na ginagawa na ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, ito na yung panahon ng pagbabago. Kung gusto mo maging matagumpay ang relasyon mo sa Diyos, ay isuko mo ngayon din ang buhay mo sa Kanya. Maring kinausap ka ng Diyos. Nalaman mo na may mga ginagawa ka na hindi kalooban ng Diyos. At ngayon gusto mong mag-repent. Gusto mong mag-surrender na sa Kanya. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos at tuwan-tuwa siya kung gagawin mo ito ngayon ng buong puso mo. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at umupo sa trono ng buhay ko. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na isuko sa iyo ang aking sarili, pag-iisip at mga kaloob na binigay mo sa akin. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina,
nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Rick Warren, God gave me a gift, not for me, but for you. And God gave you a gift, not for you, but for me. If you don't use your gift, you're depriving me. If I don't use my gift, I'm robbing you. Kaibigan, kailangan kita, kailangan mo ako, kailangan natin ng bawat isa para lumago, lumakas upang ma-fulfill natin yung lahat ng gustong ipagawa sa atin ng Diyos at maisulong natin ang pagpapalaganap ng kaharian niya. Pero hindi natin ito magagawa kung hindi tayo magsusurrender. Kaibigan, live a life of surrender. Offer God your body. Ibigay mo ng buong-buo ang sarili mo. Wala kang ititira. And then offer God your mind. Ibigay mo sa Diyos ang pag-iisip mo. Punuin mo ito ng katotohanan at kabutihan ng Diyos sa iyo. Kilalanin mo siya ng tuloy-tuloy. Palitan mo yung mga maling paniniwala mo, yung mga kasinungalingan na nasa isip mo ng katotohanan ng Diyos. Isuko mo sa Diyos ang lahat ng alalahanin mo sa iyong isip. And then lastly, offer God your gifts. Ang lahat ng kaloob sa iyo ay ipagamit mo sa Kanya at pag ginagawa mo ito, pinapakita mo sa Diyos na you have a dedicated life. God bless.